Siya po yung matandang madalas namin nakikita tapos nawawala. At saka ikaw, Chong, kaya mo labanan yan eh. Alam ng utak mo yung mga nangyayari. Kahit yan na lang po yung pagganahin ninyo. Hindi nangyayari hindi maganda sa'yo. Hindi mo ba napapansin yung sarili mo? Basta! Aalis na ako ngayon! Diyan na kayo! Mapagpalang araw sa mga kayanggaw ninyo, Miss Clar. Pati na rin sa iba pa ninyong side channels. Kasalukuyan po ako nasa edad na 30 ngayon. At ang kwentong ibabahagi ko tungkol sa 2 dekada na ang nakaraan. Noon kasi nasa bundok pa kami nakatira. At upang lubos na maunawaan ang lahat, ako nga po pala si Elora. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Ayan! Magpataba kayo ha! Mamulaklaki ng maganda ha! At ikaw naman na roses ka! Bakit ba kasi hindi ka tumataba? Ano bang problema mo? Bakit lagi ka na lang nalalagasan ng dahon? May sakit ka ba? Inuuod ka na ba dyan? Anak, Elora, baka mamaya kapag sumagot yung bulaklak na yan sa'yo, ewan ko na lang sa'yo. Di, mas maganda po. May kausap na po ako dito sa bahay. Tatay, aalis na po ba kayo? Elora, anak, magsaing ka mamayang tanghali, ha? Tapos magprito ka ng tuyo, ha? Para naman may ulam tayo mamaya pagdating namin. Pupunta ka ba ng simbahan mamaya? Opo, Nay. Pero mamayang hapon pa naman po yung katikesis. Oo nga naman pala. Mamaya na lang ako magbibigay ng pera sa'yo, ha? Nanay, hingi na lang po ako ng piso. Piso? Oh, ito 10 piso. Basta magsaing ka dito mamaya, Elora, ha? Opo, Tay. Araw ng Sabado yon kaya walang pasok. May kalayuan ang plaza sa amin at sa lugar na kinaroroonan ng bahay namin. 2 lang ang kapitbahay namin roon. Kaya kahit iniwan ako nila nanay sa bahay mag-isa, hindi ako natatakot. At isa pa, lagi ako may kasama doon kapag wala sila. Dahil kay Dashi yon, magkasing edad lang kasi kami. Uy, Elora, lagi mo na lang pinagtutuunan ng pansin yung bulaklak na yan. Parang mamamatay na yan eh. Tara, laro na lang kaya tayo. Ano naman lalaruin natin? Di ito, sticker. Ha? Sticker? Pustahan ba yan? Ayoko niyan. Magaling ka dyan eh. Matatalo lang ako dyan. Alam mo, mabuti pa, samahan mo kaya ako sa tindahan. Bili tayo ng pagkain, oh. May 10 piso ko dito, binigay ni tatay. Talaga? Ako rin eh, binigyan ni Kuya ng 10 piso. Tara, isarang na lang natin yung mga bahay natin. Bilang bata sa lugar na yun ay masayang magkaroon ng salapi. Yung galak na nararamdaman ko noon, iba. Habang napakagandang lugar ang tindahan at habang naglalakad kami sa daan, hindi mawala ang excitement sa katawan ko. Pero habang nag-uusap kami naglalakad ni Dashi, may namataan akong matandang babae na nakatayo sa gilid ng bato, na nasa gilid din ng puno ng bayabas. Nakasuot ito ng duster na kupas na at may balabal pa sa ulo. Napansin ni Dashi na nakatingin ako doon, kaya napabaling na rin siya. Elora, kanino kayang lola yan? Hindi ko nga yan kilala eh. Pero tingnan mo, nakatingin siya sa atin. Para may kailangan. Naku, baka aswang yata yan, Elora. Huwag mong titigan. Tapos kagatin mo yung dila mo para hindi ka mawala sa sarili mo. Oo, sige. Hinila ko ni Dashi palayo sa lugar na yon. At nang matansya naming nasa distansya na kami, nilingon namin ang matanda. Wala na ito roon. Pero pagharap namin, sabay kaming napasinghap nang makita ang lola. Nasa gitna na ng daan na nasa unahan namin. Elora, atras ka. Nandito pa naman tayo sa gitna ng 2 kawayan, oh. Maliit na dito eh. Isa naman tayong pupunta. Wala namang bahay na malapit dito. Elora, ayan na. Naglalakad na siya malapit sa atin. Kaso ni Kuya Takumi
sige, Choco. Paalisin mo siya. Umaatras siya sa may kawayanan. Tara na, Elora. Sinusugod siya ni Choco eh. Takbo na! Nagtakbuhan nga kami noon. Alanganin kasing bumalik. Mas malapit na lang ang tindahan kaysa sa bahay namin. Nakalagpas kami sa parting may kawayan at si Choco naman, humabol na pabalik sa amin. Nilaro ito ni Dashi at ang aso naman ay patalon-talon na parang sabik na sabik. Ay, salamat, Choco ha. Niligtas mo kami. Pero, ba't ka nga pala nandito? Hindi ba't may trabaho si Kuya Takumi? Di ba Dashi, malapit lang naman sila dito? Ayun o, dun sa bandang baba. Oh, ayan o, hawak ni Kuya Takumi yung babaeng kalabaw. Tapos kay tatay naman yung toro. Diba, sabi ko sa'yo, malapit lang sila dito eh. Ah, kaya pala eh. Pero nakakatakot talaga yung lolang yun, no? Mabuti na lang may luya tayo dito. Diba Dashi, kapag aswang, malakas at saka nakakatakot? Buti na lang hindi tayo sinubot at kinain kanina, no? Kasi diba sabi ni Lolo Poldo, mahina naman talaga yung mga aswang sa umaga. At yung kaya lang nilang gawin, yung mga hipnotismo at mangusog. Pero kahit na, no, nakakatakot pa rin yun. Ay, naku, kakainis naman. Bibili na nga lang tayo, kailangan pa nating matakot. Tara na, baka mamaya bumalik pa yung matandang yun eh. Oo nga eh. Pero Dashi, uubusin mo ba yung pera mo? Hindi, 5 piso lang ibibili ko. Kasi mamaya nga hapon, papakunin ko yung 5 sa katikesis mamaya. O sige, ako rin. Shhh! Hoy, Dashi! Ano ginagawa mo dyan sa tindahan? Hala, nakita tayo ni Kuya. Bilis si Laura, takbo na! Ganun talaga ang mga nakakatanda sa bundok noon. Bibigyan ka ng pera pero kapag nakita kang papunta sa tindahan, papagalitan ka nila. At tulad ng inaasahan, pag uwi nila nanay ng tanghalian ay nasermonan ako dahil doon. Ay, ako naman, Elora. Pumunta kayo sa tindahan ni Dashi kanina. Bakit naman kayo pumunta doon? Nanay, gusto ko lang naman pong bumili eh. Ikaw naman kasi, Tasyo. Dapat hindi mo ito binigyan ng 10 eh. Kita mo na, hindi makatulog kapag may hawak na pera. Aba, mabel naman. Ano yun yung pera kung hindi naman ibibili? Dapat kasi alam niyo kung paano magtipid. Huhulaan ko. Ubusin yung 10, no? Naku, hindi po, Nay. May natira po kaya. Ito po, oh. Meron pa nga po ni May. O, sige. Ayan na yung baon mo, mamaya, pagpunta mo sa plaza, ha? Hindi niyo na po ba dadagdagan? Ay, naku, hindi na. Ubusin mo muna yan. Napanguso na lang ako sa sinabi ni nanay. Pero syempre pagkatapos kumain at bago sila umalis, masikreto akong binigyan ni tatay ng 20. Tuwang-tuwa naman ako. Nagpasalamat pa ako sa kanya at pinanood ko pa ang pag-alis nila. Pagpatak ng 2:00 ng hapon, umalis na kami ni Dashi at pumunta ng plaza. Buti na lang wala kaming nakasalubong na matandang babae, kaya nakarating kami sa plaza na hindi natatakot. Sa lugar kasi na yon, may maliit na simbahan kung saan ginaganap din ang misa tuwing piyesta. Elora, ang ganda ng kwento sa atin kanina ng katikista, no? Ang galing pala ni Samson. Ang lakas niya. Sana kagaya na lang ako ni Samson na malakas para malabanan natin yung aswang na humarang sa atin kanina umaga. Kaya nga eh. Pero ako, mas gusto ko si David. Kasi natalo niya yung mas malaki at mas malakas sa kanya eh. Oo nga, no? Pero ba't kaya ganun ngayon? Wala nang malakas na tao, no? Oh, di ba malakas pa rin naman tayo? Kailangan lang nating magdasal. Kapag ginawa natin yun, hindi na tayo mapapahama. Kasi di ba kasama natin si Papa Jesus? Oo nga pala. Gusto mo ba bumili? Baka may barbecue doon sa karinderya eh. Gusto ko rin kasi bumili ng Coke. Naku, hindi na ako makakabili ng Coke eh. Kulang na yung pera ko, oh. 5 piso na lang kaya ito. Oh, di hatiin natin yung isang Coke. Malaki naman yung ganito kalaki yung 12 ounce. Talaga? Bibigyan mo ako? Oo naman. Kailan ba ako nagdamot sa'yo, ha, Dashi? O sige, salamat na kagad, Elora, ha? Nagmadali kaming lumapit sa tindahan ng street foods. Katabi lang din naman yon ng maliit na karinderya. Yun lang ang lugar na merong kainan at bilihan ng iba pang makakain. Sa tabi ng karinderyang yon,
May maliit din na grocery na may tinda ring bigas para sa mga taong hindi na kayang bumaba pa ng bayan. Lumapit nga kami sa bilihan ng ihaw-ihaw. Mura pa lang talaga ang bilihin noon. Bumili kami ng barbecue at ako naman ay bumili ng coke at pinahati ko yon sa 2 plastic. Para nga kasi kay Dashi ang isa. At habang naglalakad ako papunta sa kanya, napatingin ako sa karinderya at nakita ko ang isang babaeng nagsiserve doon. Ha? Wala na si Ate Lori? Bago na naman yung servidor nila, oh. Laura, anong tinitignan mo dyan? Tingnan mo kasi, oh. Hindi na si Ate Lori yung nagsiserve sa mga kumakain. Oh, ito, oh, yung coke mo. Tapos ito naman yung sa akin. Ito na ba yung hotdog natin? Malapit na raw. Laura, salamat ha. At, ayun, luto na pala oh. Tara, kunin natin. O sige, o ito, oh, ibigay mo na tong bayad ko. O sige, akin na. Tumambay na lang muna kami doon hanggang sa matanaw namin sila nanay na papalapit. Nagkatinginan kami ni Dashi. Dahil lagot na naman talaga kami. Dahil nakita nilang umiinom kami ng soft drinks. Pero wala nang tsansa na magtago. Kaya lumapit na lang kami at nagpaliwanag sa kanila. Nanay, isa lang naman po ako mag-coke at saka isa lang naman po yung binili namin. Hinati nga lang po namin ni Dashi Tsaka po ito po hotdog. Hindi naman po ito chichirya na di ba? Oh, Dashi, hindi ba't 5 piso na lang yung pera mo? Binigyan po ako ni Elora, kuya. At saka, kuya, hindi po ako madamot, kaya binigyan ko po siya. Hindi naman po pwede na ako lang yung kakain eh. Oh, di ba't 5 piso lang din naman ang pera mo kanina, Elora? Ay, saan ka kumuha ng pinambili niyan? Ay, nako naman, Tasyo. Konsentidor ka talaga eh. Oh, ito naman. Sa loob na 1 buwan minsan lang naman makatikim ng coke yan. Inahati pa nga nila Tsaka huwag ka na magalit, Mabel. Kung meron naman tayo maibibigay bakit naman natin sila pipigilan? At saka, ito po may 10 pa po ako. Hindi ko po inubos. Elora, salamat sa paglibre kay Dashi pero minsan, matuto kayo magtipid kasi mahirap kitain yung pera. Opo, kuya. Huwag po kayong magagalit, Ay, ano pa bang magagawa namin? Kaya mabuti pa tara na dito. Magmerienda muna tayo. Talaga po, Nay? Kakain po tayo dyan? Ano po kakainin natin? Aba, ikaw ba? Ano ba gusto mo? Kuya, tayo rin po ba kakain? Oo na, sige na. Tara na, pasok na. Pumasok nga kami sa restaurant na yon. At kami ni Dashi ang namili ng mga upuan. Hindi tunog Pinoy ang pangalan nila Dashi at Kuya Takumi. Ayon kasi sa kwento ni Dashi, ang sabi raw ng kuya niya ay buntis ang nanay nila nang umuwi sa Pilipinas. Pinaghahanap sila ng malupit nilang ama. Ang gusto raw ng tatay nila, hindi ituloy ng nanay niya yung pagbubuntis niya. At yon ang dahilan kung bakit tumakas ito kasama si Kuya Takumi. Kaso nang maipanganak si Dashi, namatay ang nanay nila kaya ang nag-alaga sa kanya ay ang lolo niyang manunuba. Nag-order ng batchoy, puto at soft drinks sila nanay para sa aming lahat. Siyempre hindi mawawala ang tuwa namin ni Dashi. Excited na ako sa batchoy, Elora. Masarap dito Oo nga Tapos, madadagdagan pa yung soft drinks natin. Tatay Tasyo, bukas siguro matatapos na natin yung nasa balod, no? Oo. Tapos pagka Lunes, pahinga na tayo. Di, Tasyo, yung kamote na naman pala yung pagdidiskitahan ko bukas. Para naman sa Sabado, may maibaba ako sa bayan. Ako nga rin po, Nanay Mabel Kailangan ko na rin anihin yung mga talong dun sa hardin nila Lolo. Puro kayo mga abala. Ako, wala akong gagawin kundi gumawa ng pugaran ng manok ko. Oo nga pala, kamusta naman yung mga natutunan nyo sa katikesis mga bata? Tatay, ang galing po ni Samson. Ang lakas niya. Hinila niya yung malaking haligi tapos boom, nasira yung gusali. Oo nga po, Tay. Masarap po talagang makinig doon. Ang ganda ng mga kwento ng katikista Ay, hindi yung basta kwento, Elora. Totoong nangyari yun nung unang panahon. Kaya huwag kayo umabsent kapag may ganon, ha? Opo, kahit po sa eskwelahan may katekista rin po
Pero yung iba namin kaklase, tumatakas po sila. Ang paking to kasi makinig sa ganun. Huwag niyong gayahin yung mga yun. Ay, naku, tsaka kulang lang sa gabay yung mga batang ganon. Kaya walang interes sa mga kaalamang banal. Paabala ulit, ha? Ito na pala yung order ninyo. Oh, ayan oh. Dalawa pa lang yan. Kukunin ko lang yung tatlo, ha? Naku, salamat po ha. Yung dalawang bata muna yung mauna. Wow! Ang daming karne tapos may itlog pa. Oo, at saka ang bango pa, Laura, oh. Teka lang, Dashi. Lagyan pala natin muna nito para may lasa. At saka yung sa'yo, Elora. Akin na din. Ito pa yung tatlo, oh. At saka meron pang puto, at saka soft drinks. Teka lang, at kukunin ko lang. Sige, salamat ho, ha? Naku, umalis na yata si Lori, ano? Bago na naman yung servidora dito, oh. Oo nga bakit kaya lagi na lang umaalis yung mga servidora na nagtatrabaho dito? Baka naman gusto rin magtrabaho sa ibang lugar, kaya ganun. Puro naman kasi dalagi yung kinukuha nila noon ngayon may asawa at anak na yata to. Ay, naku, mukha nga. Ito na pala ulit yung soft drinks ninyo at saka puto para sa huling order, ha? Maraming salamat, ha? Manang, mawalang galang na ho, ha? Bago ho ba kayo rito? Mukhang wala na si Lori, oo. Umalis na ako kasi nakakuha ng magpapaaral sa kanya sa ibang lugar daw. Kaya naman pala. Ako nga pala si Dalaga. At oo, ako naman ngayon yung magiging tagahain ninyo dito. Ako naman si Mabel. Tapos ito yung asawa ko, si Tasyo. Ito yung anak namin, si Elora. At ito naman yung magkapatid, si Takumi at saka si Dashi. Takumi at Dashi? Mga singkit nga ang mga mata nila. Ano? May lahi ba yung mga yan? Oo, hapon yung tatay nila. Kaya naman pala Aling Ligaya, magandang hapon po. Dalaga, hindi Ligaya. Magandang araw din. Naku, ikinagagalak ko kayong makilala. Ang babait nyo naman palang mga bata. Maraming salamat po. At saka, Aling Dalaga, kayo din po mabait po Sana po i-bless kayo ni Papagad palagi. Ha? Naku, hindi ako i-bless nun. Naku naman, mga ano pala kayo sige na, maiwan ko na muna kayo, ha? Sige ho, Aling Dalaga. Ano nangyari doon? Ayaw niyo bang i-bless ng Panginoon? Ay, nako. Iba-iba kasi yung mga pananaw natin. May mga tao talaga mababaw lang ang paniniwala tungkol sa Panginoon. Medyo nakapagtataka lang kasi. Bakit naman niya sinasabing hindi siya i-bless? Tinatamasa na nga siya ng blessings ngayon, Elora, parang may kakaiba sa kanya, no? Kita ko, gumanon yung bibig niya nung sabihin kong i-bless siya. Oo nga nakita ko rin yun. Hindi yata yung naniniwala na totoo si Papa Jesus Ay, mga bata, hayaan niyo na lang siya. Halika na, kumain na lang tayo. Ano Elora? Okay na ba yung lasa niyan? Opo, Nay. Salamat po. Masarap nga po Sa huli ay nagpalitan pa kami ni Dashi ng pagkain. At habang kumakain nga kami, napansin ko na panay ang tingin ni Aling Dalaga sa amin. Nung una, binaliwala ko lang. Pero sa huli ay hindi ko na namalayan na natutulala na pala ako. Kinalpit ako ni Tatay sa baba at tinanong ko ano ang nangyari. Napailing ako at nagpatuloy na lang sa pagkain. Dahil minsan lang sa buhay namin ang ganong pagkain. At talagang maubos ko ang isang mangkok ng batchoy. Ganon din si Dashi. Grabe. Ang sarap, no? Ano mga bata, nabusog ba kayo? Opo, Tay. Salamat po, Siyempre naman. Kahit ano, basta para sa unika iha ko. O siya, tara na, Tasyo. Umuwi na tayo. Mamaya madilim na Malayo pa yung atin. May kalahating oras pang lalakarin. Kaya nga po Tsaka gusto ko na rin magpahinga. Magpapahilot na lang ako kay Dashi mamaya. Uy, Dashi, ilutin mo ako mamaya, Dahil masarap yung pinakain mo sa amin ngayon, kuya. Walang problema yun. Kung bahala sa'yo. Sinabi mo yan, pero, napansin niyo ba yung babae kanina? Parang interesado sa atin, no? Kung makatitig, wag kasi. Bawat tingin ko sa kanya, nakatingin talaga siya sa atin. Ako nga po kanina,
Nakita ko siya na bumubuka-buka yung bibig niya eh. Para siyang may binubulong. Eh ako nga kanina habang kumakain, para ako inaantok. Eh kaya naman pala panay ang kusot mo sa mga mata mo. Naku, baka pagod ka lang. Bilisin na nga lang natin para makapagpahinga na tayo. Kinagabihan naman, mga bandang alas 8 yon. Nasa harap kami ng hapagkainan nang biglang umalulong ang aso namin. Yung tunog niya ay parang takot at nagbibigay ng babala. Tinapos ko na lang ang pagkain ko, uminom ng tubig, saka lumabas para tingnan si Tawi, yung aso namin. Oh, Elora, huwag ka na lumabas, ha? Eh, titignan ko lang naman po si Tawi, Nay. Tawi? Uy, Tawi, ano bang meron? May nakikita ka ba dyan? Elora? Elora, ano ba? Opo, Nay, nandiyan na po. Tawi, Nemo mo ba? Nasaan? Elora? Elora, ano ba? Halika na dito. Ano ka ba naman, Elora? Ilang beses ka ba dapat tawagin, ha? Opo, Nay, papasok na po ako. Si Tawi po kasi, umaalulong dun banda. Hala, Nay, tingnan niyo po yun, oh. Parang may dalawang pulang mata. Ha? Pulang mata? Eh, naku, Elora, halika na nga dito. Pumasok ka na dito. Huwag mo na titigan, bilisan mo. Opo, Nay. Oh, Elora, ano bang ginawa mo sa labas? At bakit maingay yung aso na yon? Naku, may pares ng pulang mata sa dilim dun banda sa alabas ng bakod natin. Yun yung dahilan kung bakit umaalulong yung aso. Mabel, sa tingin mo ba aswang yon? Ano po, Tay? Aswang po yun? Oo, anak. Dahil yun lang yung posibilidad na magkaroon ng pulang mata sa dilim eh. Eh, nasa na ba yun? Eh, basta Tasyo, huwag ka na lumabas. Hayaan mo na lang yun dun. At saka, Nay, baka mamaya sumakit ang tiyan ng isa sa atin dahil dyan eh. Sandali nga lang po. Meron kasi akong goma dito eh. Pasindihan nga. Tingnan na lang natin kung hindi aalis yun. Tia Mabel? Tia Mabel! Hala, Nay, si Kuya Takumi po nasa labas po. Tia Mabel? Magandang gabi po! Sandali nga lang. Pagbuksan ko nga lang muna. Eh, ako na. Dito na lang kayong dalaw sa loob. Oh, Takumi, ano nga atin? Tatay Tasyo, nakapagluto na kami kaso ginabi na eh. Oh, ito po, para po sa inyo. Tsaka ang ingay po ni Choco tsaka Tawi ah. Alam po ba meron? Ala, kuya, may pula doon banda oh. Ay, ako naman itong mga batang to. Eh, Dashi, Takumi, pumasok ka kayo dito. Aswang yan nakikita mo eh. Oh, may aswang po. Bilisan mo na pumasok dito, Dashi. May aswang dyan eh. Hala, kuya, tara na. Eh bakit ka pa kasi sumunod sa akin, Dashi? Halika na, pumasok ka na dito. Kuya! Dashi! Takumi, hilahin mo! Bilisan mo! Bilisan mo naman, Takumi! Yung bata! Chong, tulong! Nawakan niya ako sa likod! Hinawakan nga ni tatay si Kuya Takumi noon at mabilis namang hinila ni nanay si Dashi. Halos itulak niya nga ito papasok sa loob ng bahay. Sinalo ko lang siya at pareho kaming nag-iiyak dahil sa takot habang pinapanood ang nangyayari sa labas. Nagsilabasan rin ang mga tao mula sa kapitbahay namin at may dala na ang iba ng mga itak. Isa sa kanila ay sinabuyan pa ng asin ng aswang. Aray ko, yung balikat ko ang sakit. Takumi, halika dito, bumawag ka na dyan. Oo, Tano! Kayo, mga kapitbahay! Pumasok na kayo sa bahay ninyo! Yung butiskan baka iniwan nyo! Balikan nyo kaagad! Takumi! Sa bahay muna, bilis! Si tatay noon ay kumuha ng itak at sinundan ng aswang. Kami naman, nasa loob ng bahay at sinara ni nanay ang pinto. Si Kuya Takumi ay daing ng daing dahil nahulog siya nang mabitawan ng aswang matapos siyang maiangat. Kuya, grabe yung aswang ah. Mangangain talaga siya. Baka niya saktan si Tatay Tasyo. Huwag kayong mag-alala. May mga kasama na siya sa labas at hahabulin nila yung aswang na yun. Nanay, bakit po ba may aswang? Naku, hindi ko rin alam, anak. Pero kumalma lang kayo, ha? Ligtas tayo dito. Ituro mo nga sa akin kung saan masakit, Takumi.
Ito po, Nanay Mabel. Nadagadan ko kasi ito kanina na mahulog ako eh. Ang sakit nga po eh. Teka, sandali lang. Kukuha lang ako ng langis, ha? Hihilutin ko yan para maibalik ko sa dati. At ikaw naman, Elora, uminom kayo ng tubig. Pero dahan-dahan lang. Hinila ko si Dashi papunta sa kusina dahil sa takot na nararamdaman ko. Pareho lang kaming uminom ng tubig habang pinapakinggan ang ingay ng mga tao sa labas. Pagkatapos noon, bumalik kami kina nanay at sinisimulan na niyang hilutin si Kuya Takumi. Daing ito ng daing at kitang-kita ko sa kintab ng pawis sa noo niya ang sakit na nararamdaman. Aray! Ang sakit po, Nanay Mabel! Naku, saan banda ba? Ito ba? Ito! Naku, parang may bukol dito ah. Masakit ba to? Opo, iyan po! Aray! Para ako maiihi sa sakit! Naku, kawawa naman yung kuya ko! Nakakainis kasi yung aswang na yun eh. Chang! Teka! Sandali lang, Chang! O sige. Hinga ka lang ng malalim, ha? Oo po. Pero teka lang mo. O sige. Isa, hingang malalim. O, 2, 3. Ayan na, tumunog na. Para akong halayasan ng kaluluwa sa sakit na. O sige na, Takumi. Galaw-galawin mo lang. Tsaka dahan-dahan, ha? O, ayan. Ganyan. Hanggang sa ako minahon ng sakit niyan. Salamat po, Nanay Mabel. Pero sa tingin ko, hindi ako makakapagtrabaho bukas. Hindi ko alam kung kaya ko pang mahawag na araro. Naku, Chang, para akong himatayin. Pwede po ba ako makahingi ng tubig? Kukuha na lang po ako, Nay. Naku, hindi. Ako na, Elora. Maligamgam na tubig ang kailangan nito. Si Nanay nga ang kumilos para mapainom si Kuya Takumi. Si Dashi naman, pinunasan na lang ang tumatagaktak na pawis ng kuya niya. Maya-maya ay narinig namin ang ingay ng mga tao pabalik. May mga kasama si tatay at parang gusto ng mga taong makita ang bakas ng pinangyarihan. Binuksan ni Nanay ang pinto at tinanong si Kuya Takumi ng mga yon kung kumusta na siya. Dahil doon humaba ang usapan nila tungkol sa aswang. Hinuhulaan nila kung sino ito pero wala talaga silang matukoy. O siya, maglinis ka na ng ngipin mo at matulog ka na, ha, Elora? Papasok na rin mamaya yung tatay mo. At itong ulam ni Takumi, bukas na natin niya kakainin. Nga pala, Tasyo, pakihatid naman itong magkapatid sa kanila, oh. Nandiyan pa naman kayo, eh. Oo, siya, sige. Tara. Nanay Mabel, Tatay Tasyo, natatakot po ko lumabas, eh. Huwag ka maglala, Dashi. Marami naman tayo kasama, eh, kaya wala yan. Halika na, mahaw ka na lang sa akin. Elora, uuwi na kami, ha? Ingat kayo, Dashi, ha? Nay, ihahatid po ba sila? Oo, anak. Marami namang tao sa labas, eh. At nandiyan lang naman yung bahay nila. At saka, Chang, maraming salamat po sa paggamot sa akin. Uwi na po kami, ha? At saka, Takumi, huwag ka muna magbabasa ng tubig. Kapag sumama lalo ang pakiramdam mo, sabihan mo lang ako. Opo, sige ho. Dashi, tara na. Sinilip ko pa sa butas ng dingding ng bahay ang pag-uwi ni Dashi. Sinamahan sila ng mga tao sa labas. At nakita ko rin ang lolo nilang sumalubong sa kanila. Nasigurado akong ayos na sila. Saka ako umalis sa pagkakasilip at yumakap kay nanay. Sinunod ko na lang din ang bili niya at pumasok sa kwarto pagkatapos. Nanay, paano po kung bumalik po yung aswang pero tulog tayo? Huwag kang mag-alala, Elora, anak. Sarado naman yung pintuan, eh. Hindi makakapasok dito. Ayos lang ba kayo dito? Kamusta si Elora? Baka mamaya malaginip yan, ha? Huwag mo masyadong iiwan dito, Babel. Ano, Tasyo? Umuwi na ba sila? Hindi nyo naabutan, ano? Ang bilis, eh. Nakakalipad yung aswang ngayon. Alam mo, laki ng bulto niya sa ilalim ng buwan. Hindi rin sa mukhang manananggal, eh. Basta para sa tao na parang ibon. Kung may baril lang sana kami, baka natamahan pa namin yun.
Sino naman kaya yung aswang na yun, no? Oo nga eh. Kasi wala naman kahit sino ang pwedeng paginalaan natin dito. Aba, teka. Si Elora, nagdadasal. Tara, pakinggan natin. Sige. Halika. Papa Jesus, humihingi po ako ng tulong sa inyo. Protektahan niyo po kami laban po doon sa mga masasamang nilalang na yun. Sana po hindi na siya bumalik kasi natatakot po ako eh. Kasi po, masama naman yung aswang na yun. Di ba po kapag masama, talunan? At saka sana po, gabayan niyo po kami sa lahat-lahat. At saka, tapos nga po pala si Kuya Takumi po. Pagalingin niyo po siya. Kawawa po kasi siya eh. Tapos po kung pwede sana, gawin niya po kasing lakas ni Samson at saka kasing talino ni David yung tatay ko. Para naman po malabanan niya yung aswang. Ay, at saka teka nga po pala. Salamat din po pala kasi may 10 piso pa po kasi ako sa bulsa ko. Nagawa ko pong magtipid. Yun lang po. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Aba, bait naman ng anak ko. Gusto mo ako maging kasing lakas ni Samson? At kasing talino ni David talaga? Halatay, pinapanood niyo po ako? Oo, dahil nakuha ng dasal mo yung atensyon ko eh. Ang swerte ko naman talagang ina sa'yo, anak. Tama yan. Lahat ng panganib sa buhay, ipagdasal mo lang. Lahat ng meron ka, ipagpapasalamat mo. Kahit maliit lang yon. Kasi gagaan ang buhay mo. Hindi sobra, hindi rin kulang. Kasi po, nanay, ang sabi po kasi nung katikista, magdasal po palagi eh. Kaya po sinusunod namin yun ni Dashi. Oo, ganun naman talaga dapat, anak. Mukhang kailangan ko magpasalamat sa katikista na yun, ha. Ang laki ng impluensya ng kabutihan niya sa'yo. Hayaan mo, anak. Hindi man ako kasing lakas ni Samson at kasing talino ni David. Poprotektahan ko kayo. O, sige na, matulog ka na. Siguradong hindi ka mananaginip na masama niyan dahil nagdasal ka eh. Tulad nga ng sabi ni tatay ay nakatulog ako ng matiwasay ng gabing yon. Nagising ako ng mga alas 5 ng umaga. Si nanay at tatay noon, naghahanda na para sa trabaho nila. Ako naman, pagbibinyag ng mga bulaklak ko ang inatupag ko. Natutuwa pa nga ako noon dahil nadagdagan na ng maliliit na dahon ng rosas kung akala ko'y mamamatay na. Wow! May dahon ka na! Maganda yan! Ganyan talaga dapat! Kaya mo yan ha! Lumaban ka lang tapos kapag marami ka ng dahon, mamulaklak ka ha! Gandahan mo yung bulaklak mo ha! Oh, Elora anak! Aalis na kami ng tatay mo ha! Mamayang tanghali magsaing ka! Opo nanay! At saka ito pala oh, dagdag mo dyan sa 10 piso na naitabay mo. Hala, salamat po dito nay! Basta wag kang aalis mag-isa para lang bumili, ha? Delikado dun sa may kawayan. Lalo na ngayon may aswang sa lugar natin. Opo, Nay. Si Kuya Takumi po ba? Hindi po sasama? Masama kasi yung pakiramdam niya eh. Kaya kami na lang. At saka, wag ka masyadong tumambay mag-isa sa bahay, ha? Baka mamaya may kung anong kumuha sa'yo na hindi natin alam. O sige po, pupunta na lang po ako dun mamaya pagkatapos ko pong kumain. Mag-iingat ka dito, anak ha. O sige na, alis na kami. O sige po, tay. Ingat po kayo. Matapos kong magbinyag ng mga bulaklak ay agad akong nagwalis ng bakuran. Abala ako noon sa gawaing bahay nang biglang maramdaman kong parang may nakatingin sa akin. Napatayo ako ng tuwid at napatingin sa labas ng bakod. Nasa bandang likuran kasi ako ng bahay at nakita ko ang matandang babae na nakatingin sa akin. Napadukot ako sa bulsa at hinawakan ang luya habang bumubulong. Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi ako takot sa'yo. Umalis ka na lang dito. Kampun ka ng demonyo. Kaya hindi ako natatakot sa'yo. Umalis ka na lang. Elora? Ay, mana ka? Wala, kuya? Sino pinapalis mo dyan? Yung pong... Hala, nawala na? Nasaan na yun? Nasaan yung sino? Yung matandang babae po kanina, kuya. Nandyan siya kasi kanina, oh. Nakatingin nga siya sa akin. Pero ngayon, wala na. Naku, baka mamaya aswang yun, ha? Sa susunod na makita mo yun, Elora, huwag kang makikipagtitigan doon.
Kasi baka sumakit yung tiyan mo. Alam mo naman yung mga ganun, di ba? At saka, tapusin mo na yung walis mo. Tapos sumama ka sa akin sa bahay. Hindi ka kasi pwedeng mag-isa dito eh. Opo, kuya. Patapos naman na po ako eh. Sumama nga ako kay Kuya Takumi matapos kong maglinis ng bakuran. Marami pa sana akong gustong gawin sa bahay. Pero sabi niya ay hayaan ko na lang daw muna dahil hindi raw ako pwedeng mag-isa roon. Kumuha na lang kami ng bigas sa bahay at doon na lang namin sinaing lahat sa bahay nila. Kuya Takumi, kami na lang po ni Dashi yung magluluto. Turuan niyo na lang po kami. O siya, sige. Para naman matuto kayo kasi lumalaki na kayo eh. Kuya, lulutuin ba natin tong gulay? Oo, tara. Tulungan na kita mag-imay. Tulong kami sa pagluluto noon. At habang abala kami sa ganon, si Dashi na naman ang unang nakakita sa matanda. Tinuro pa nga niya ito sa kapatid niya, pero bawat silip ni Kuya Takumi, nawawala ang matandang yon. Aba, nawala na siya. Nandun lang yung kanina eh. Saan kaya napunta yun? Uy, Dashi, sa susunod wag mo ituturo yun ha. Baka gusto ko lang kunin nun tapos tingin naman kayo ng tingin dyan. Akala niya siguro makukuha niya tayo, Dashi. Nek-nek niya, no? Iyo nga, ano akala niya sa atin mga talunan? Ba, magsuntukan pa kami. Asus, akala mo naman marunong manuntok to. Uy, Dashi, masama yan ha. Sabi ni Papa Jesus, huwag ka raw gumante. Ipagdasal mo na lang daw yung mga nanakit sa'yo. Iyo nga, pero hindi naman tao yun eh. Aswang yun. At para makaligtas tayo, kailangan natin siya patayin. Basta, ang bilin ko sa inyo, kapag nakita niyo siya, huwag niyong papansinin ha. O di kaya magsara kayo ng pintuan. Tapos sa gabi, huwag na maglalaro sa labas kung madilim na. Mas delikado siya pag ganong oras eh. O siya, tara na. Kumilos na tayo para maluto na tong tanghalian natin. Sakto namang dumating sila nanay ay naluto na ang tanghalian namin. Kaya doon na kami kumain kina Kuya Takumi. Napag-usapan naman nila tatay at lolo Poldo ang tungkol sa aswang. Nasabi rin kasi ni Kuya Takumi ang mga nakita namin kanina. At napakwento rin kami tungkol sa may kawayan noon. Pero si tatay noon, panay ang hikab sa pagkainan. Ano ka ba naman, Tasyo? Bakit ka ba hikab ng hikab dyan? Inaanto ka sa harap ng hapagkainan? Ewan ko ba, Mabel? May sapat na natulog naman ako kagabi. Pero tuwantok ko, kakaiba eh. Nalulutang nga ako sa sobrang gusto kong matulog. Tapos medyo masakit din yung batok ko. Naku, baka high blood po kayo, Mang Tasyo. Kumain ka po ng bawang mamaya, baka mawala yan. Oo nga naman. Kagabi pa kitang napapansin na ganyan ka. Kumakain pa lang tayo, oh. Ay, sige. Ubusin ko lang itong nasa plato ko at ihidlip lang siguro ako saglit. Gisingin mo na lang ako mamaya kung alis na tayo, ah. O siya, sige. Makakakulang ka lang talaga sa pahinga. Pagkatapos ngang kumain ay natulog si tatay. Si nanay naman, nakatitig lang sa kanya at nakakunot ang noo. Para bang may napapansin siyang kakaiba, pero hindi niya matukoy kung ano. Pagkalipas ng isang oras na pahinga, agad din silang umalis para bumalik sa trabaho. Pero si tatay noon halatang antok pa. Pagsapit naman ng hapon, kasama namin si Kuya Takumi na pumunta sa simbahan kahit may dinaramdam na sakit. Para kasi sa kanya, balikat lang ang may pilay at kaya pa naman daw niyang maglakad. Pagkatapos nga namin sa simbahan, pumunta kami sa mismong talipapa ng baryo at bumili siya ng pang-ulam nila kinagabihan. Laura, hindi ba't si Aling Dalaga yan? Oo, bakit? Kasi, ba't siya nandyan? Oh, ano naman kung nandyan siya? Di ba yung karinderya nandun, oh? Tapos nakatayo siya dyan sa may puno at nakatingin sa atin? Sinong nagsaserve doon? Hala, oo nga no? Bakit kaya siya nandyan? Kayong dalawa dyan. Sino ba tinutukoy nyo? May nakita na naman ba kayo na kung sino dyan? Kuya, si Aling Dalaga po kasi. Ayun po, oh. Teka, wala na siya. Pero, kuya, kanina nakatingin siya sa amin.
Baka siguro nagtataka lang yan kung bakit nakatali itong isa kong kamay. Mali niyo, gusto lang magtanong. Siguro nga. Pero dahil lang doon, kuya, iiwan niya talaga yung karinderya doon? Oo nga no. Bakit pala siya nandun? Baka may binili lang. Hayaan niyo na. Kaya talaga mga bata kayo. Tara na, umuwi na tayo. Nakabili naman na ako eh. O sige po kuya, tara na. Laura, hayaan mo na yun si Aling Dalaga. Kinabukasan naman araw ng Lunes ay may pasok kaming mga estudyante. Bilang bata, masaya ako dahil malaki-laki ang baon ko. Pero ang sabi kasi ni nanay, magtipid daw. Kaya nung kumain kami ni Dashi sa karinderya na yon, isang ulam lang ang binili namin at nag-ambagan lang kami. Laura, ito, isang buong atay na manok to. Masarap to. Hatiin natin yan ha. Mga bata, gusto nyo ba ng soft drinks? Naku, wag na po. Tubig na lang po kami. Ay, naku, hindi. Nilibre ko na kayo. Talaga po, Aling Dalaga? Ay, oo naman. Ano ba gusto ninyo? Kahit ano na lang po. Sa akin din po kahit ano. Pero libre niyo po ha. Oo nga, ako ang bahala sa bayan. Nagkatinginan kaming tumang-tuwa ni Dashi. Siyempre libre na yon. At hindi nagtagal, dumating rin ang soft drinks. Mabait ang pakikitungo sa amin ni Aling Dalaga. At bilang bata, inosente kami sa totoong motibo niya talaga. At habang kumakain, panay ang tanong niya sa amin. Laura, kumusta naman ang tatay mo? Okay lang ba siya? Okay naman po. Bakit niyo po natanong? Wala naman. Gusto ko lang malaman kung okay lang ba siya. Hindi ba siya inaantok? Hala, Aling Dalaga, paano niyo po nalaman yun? Oo nga po. Madalas pa namang inaantok yung tatay ko ngayon. Bakit niyo nga po ba naitanong? Tsaka ang weird naman po magtanong. Kayo talagang mga bata kayo? Sige na. Iwan ko muna kayo dyan, ha? Balik trabaho na lang muna ako. Wala siyang paliwanag na binigay sa amin. Basta yung ngiti niya noon, parang may malalim na kahulugan. Dahil doon napatingin ako kay Dashi na nakakunot ang noo. At siya naman, halata rin sa mukha niya ang tila naguguluhan. Uy, Dashi, bakit kaya niya alam na inaantok si tatay? Nakapagtataka nga eh. Parang ayaw ko nang inumin tuloy yung soft drinks na to. Mamaya, may kung ano pala yan eh. Hala, oo nga no. Pero paano na yan? Mamaya, sabihin niya sinasayang natin yung pera niya. Di ba plastic na lang natin yan mamaya? Ganun nga ang ginawa namin ni Dashi. Ang rason lang namin noon, iinumin namin habang pabalik kami sa eskwelahan. Pero nung nandun na kami at saktong itinapon namin ang soft drink sa basurahan, biglang sumulpot ang matandang babae sa harapan namin. Napaatras kami sa gulat habang napatingin sa matandang yon. Lola, may kailangan ka po ba sa amin? May ibibigay ako sa inyo. Ito, kunin nyo. Ano po yan? Laruan ito, pero may dala itong swerte. Laruan po yan? Naku, ano po yan eh? Parang mga buto-buto yan ng atis. Oo nga, pero maganda ito. Ilagay nyo lang sa bulsa ninyo palagi. Poprotektahan kayo nito. Sige na, kunin nyo na ito. Naku, Dashi, wag mong kunin. Di ba nga, ang sabi ng katikista, wala tayong ibang taga-protekta kundi si Papa Jesus lang? Sorry po, Lola, pero para po sa amin, hindi po yan yung proteksyon. Dashi, tara na. Hindi, dahil kailangan nyo ito mga bata. Lalo ka na, Ining. Mas importante na nasa iyo ito. Sige na. Sinabi ng kunin nyo na ito eh. Ala, Elora, galit na siya. Nakakatakot siya, bilis na. Takbo na. Nagtakbuhan nga kami noon papunta sa classroom namin. Sakalang namin nilingon ulit ang matanda nang nasa pintuan na kami. At wala na naman siya roon. Kabadong-kabado pa kami noon nang pumasok sa loob ng kwarto at dumiretso sa upuan.
Napatanong pa yung mga kaklase namin. At syempre naikwento rin namin ang katotohanan. Kaya nagsilabasan ang mga ito para tingnan ulit ang matanda kung makikita pa nga nila. Pero tulad ng inaasahan, wala na talaga ito. Pagsapit naman ng hapon ay maglalakad sana kami pa uwi. Automatic na sinundo ulit kami, pero hindi si Kuya Takumi kundi si Tatay. Dumaan pa nga kami sa karinderya noon para bumili ng ulam. Tatay, bakit po kayo yung sumundo sa amin? Oo nga po. Nasaan po si Kuya Chong Tasyo? Alam niyo naman, masama pa yung pakiramdam ng kuya niyo, hindi ba? Ginakaya-kaya niya lang yon. Kaya ako na yung nagsundo sa inyo. Pero tatay naman, kaya naman naming umuwi na kami lang Malalaki na kaya kami. Hindi. Delikado pa rin. Kaya tara na. Tasyo! Ito na pala yung ulam ninyo, aalis na ba kayo? Oo. At saka maraming salamat dito, dalaga, ha? O siya, sige na. Uuwi na pala kami. Sige. Pag-iingat kayo sa pag-uwi, ha? Tsaka ito pala yung herbal na para dyan sa antok mo. Para naman hindi sa lahat ng pagkakataon ay inaantok ka. Kapag may kailangan ka, lumapit ka lang sa akin, ha? Nako. Salamat, dalaga. Ang hirap kasi maghanap buhay kung nangingibabaw talaga yung pagkatabad. Alam mo naman yon. Naku, sinabi mo pa. Oo, siya, sige. Mauna na kami, ha? Mga bata, tara na. Babay po, aling dalaga. Sige na. Ingat kayo sa daan, ha? Tatay, bakit alam po ni aling dalaga na inaantok kayo? Halata naman siguro sa akin, anak, di ba? Kahit ka naglalakad ako kanina para ako matutulog sa daan, mas okay na yung nagbigay siya ng ganito. Teka nga, titignan ko nga kung ano ito. Aba, ang bango dito, matikman ko nga. Aba, masarap din ang lasa. Tignan nga natin kung antokin pa ako sa pag-uwi natin. Hindi ako sang-ayon sa pag-inom ni tatay ng ganon. Pero sa bawat galaw niya, hindi ako makaangal. Umaakma-akma lang akong pigilan siya pero hindi natutuloy. Hanggang sa kinagabihan naman sa bahay. Maayos naman ang pagtulog namin. Pero nagising ako sa parang nag-aaway sila ni nanay. Hoy! Tasyo, ano ba nangyayari sa'yo? Saan ka mapupunta? Huwag mo nga akong pigilan, Mabel. Hayaan mo lang nga akong umalis. Ano ba? Ano? At saan ka nga kasi pupunta? Hindi naman pwede yung basta-basta ka nalang aalis ng ganitong 10 oras ng gabi. Ano ba naman yan, Tasyo? Hindi ko alam. Pero kailangan ko talaga umalis sige na, huwag ka na lang lumabas. Tsaka huwag mo ko susundan, ha? Nanay? Tatay, ano pa nangyayari sa inyo? Tingnan mo! Nagising na nga yung anak mo, Tasyo! Ano ka ba naman? Pigilan mo nga ito, tatay mo! Aalis daw siya pero hindi naman niya sinasabi kung saan siya pupunta! Sige na. Sasabihin ko na lang yung dahilan ko. At kaya ako aalis ngayon dahil ayoko na sa inyo! Ano? Nahihibang ka na ba, Tasyo? Ang ayos-ayos ng samahan natin dito sa loob ng bahay, tapos biglang sasabihin mo yan? Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi normal yung inaantok-antok ka, Tasyo! Ano bang hindi normal sa nagsasabi ng totoo? Hindi ko alam pero biglaan na lang ayoko na sumama sa inyo. Kaya huwag kayo sumunod sa akin, ha? Mabel, aalis na ako. Hindi ka aalis dito, Tasyo! May nangyayaring hindi maganda sa'yo! Hindi mo ba napapansin yung sarili mo? Basta! Aalis na ako ngayon! Diyan na kayo! Lumabas na nga ng bahay si tatay noon. Tumakbo siyang wala pang tsinelas. At si nanay noon napahabol. Ako naman ay umiiyak na tumakbo na rin palabas habang tinatawag si tatay. Dahil doon ay tila narinig nila Kuya Takumi ang ingay namin at lumabas na rin siya. Elora? Uy! Elora! Sandali lang! Ano ba nangyari sa inyo? Kuya, si tatay po kasi umalis Hinabol po siya ni nanay. Parang may nangyayari kakaiba kay tatay Ano pong gagawin ko, kuya? Nako, sige. Pumunta ko muna dun sa bahay. Susundan ko sila. Gising na kasi si Dashi At saka, andyan si Lolo. Magpatid ka na lang muna hanggang pintuan, ha? Kuya, ibalik mo po sila, ha? Pumunta nga ako sa bahay nila na umiiyak. Wala pa nga akong tsinelas noon.
at nawala na rin ang antok ko. Sinalubong lang ako ni Lolo Poldo at hinatid mismo sa pintuan ng bahay nila. Saka naman siya umalis nang makapasok na ako sa loob at inalalayan na ni Dashi. Iyak pa ako ng iyak nun at binigyan lang ako ni Dashi ng tubig. Elora, tahan na. Babalik din yung tatay mo. Hindi ko na kasi talaga alam kung anong nangyayari sa kanya, Dashi eh. Bigla na lang siya nagkaganon. Tapos sinasabi pa niyang ayaw na raw niya sa amin. Eh, di ba? Wala naman kaming problema sa loob ng bahay. Okay naman kami palagi eh. Kasi nakapagtataka talaga yung nangyari sa tatay mo. Pero naniniwala naman ako na babalik siya sa inyo. Sigurado ako na may nangyayari lang kakaiba sa kanya. Kasi base sa mga sinasabi mo, hindi normal yung kinikilos niya. Lumabas nga siya na walang tsinelas, di ba? Eh kung aalis siya, dapat magdala siya ng mga damit niya. Alam ko naman kasi may hindi normal na nangyayari kay tatay. Kaya nga, natatakot ako na baka mapahamak sila ni nanay eh. Tapos, sumunod pa naman si nanay sa kanya. Eh, sumunod naman si kuya, di ba? Tsaka si lolo namin. Sigurado ko babalik din yun. Naghintay kami na ni Dashi sa loob ng bahay. Hanggang sa may narinig kaming pagaspas ng pakpak na tila nasa ibabaw ng bubungan nun. Nanahimik kaming dalawa at napasiksik sa isa't isa. Bumalatay na naman ang takot noon sa katawan ko at si Dashi ay napatayo naman para tingnan kung may trangka ang pintuan o wala. Hala Dashi, ano nang gagawin natin? Eh, huwag ka maglala. Babalik na rin ko lang tumalis. Ang sabi ni Lolo kapag ganito daw, takot pumasok yung mga aswang. Oo, sige. Tapos magdasal tayo ah. Kasi tayo lang din nandito eh. Oo, Elora. Yun nga yung gawin natin. Eh tara, doon tayo sa loob ng kwarto. Nagdasal nga kami noon at tila dininig naman ng Diyos ang mga dasal namin. Dahil umalis na ng aswang, huminto na rin sa pag-alulong ang mga aso at nakabalik na rin sila nanay at tatay. Kasama sila Kuya Takumi at Lolo Poldo. Yun nga lang, si tatay parang wala sa sarili. Pinipigilan siya ni nanay at Lolo Poldo. Habang si Kuya Takumi naman ay inaalalayan pa dahil hindi pa magaling ang balikat niya. Talagang hindi maintindihan si tatay noon. Gusto niya talagang umalis na parang may pupuntahan, pero hindi niya rin sinasabi kung saan. Pero mabuti na lang, nakausap siya ni Lolo Poldo at nakinig din siya sa huli. Dahil doon nakapagpahinga kami nung gabing yon. Pero kinabukasan, nasasaktan ako sa naging ugali na ni tatay kay nanay. Oh, Tasyo, ito na yung kape mo. Kumusta na ba yung pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Naiintindihan mo na ba yung mga ginawa mo kagabi? Pwede ba, Mabel? Huwag mo nang akong kausapin. Hindi talaga ako masaya dito. At hindi ko inumin yung kape mo. Eh ano ba kasing nararamdaman mo? Ipaliwanag mo sa akin. Bakit bigla kang naging ganyan? Eh may gusto na akong puntahan. Eh basta, hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Hindi ko rin alam na sa tuwing na nakikita ko kay ni Elora, nawawalan ako ng gana. Eh hindi ko talaga alam kung bakit ko nararamdaman to. Pero yun yung nararamdaman ko eh. Kahit pilitin ko yung sarili ko, hindi talaga kaya eh. Kaya naman sa pagkakataong ito, Mabel, parang hindi na talaga kita mahal. Tatay, bakit ka naman po nagsasabi ng ganyan? Bakit ka naman po nagiging ganyan kay nanay? Anak, hindi totoo ang sinasabi ng tatay mo, ha? May nangyayari lang sa kanya na maging siya. Hindi niya maintindihan. Aalamin natin to. Huwag kang mag-alala. Naiiyak na ako noon pero si tatay ay napakalamig lang ng tingin sa akin. Pumasok na nga ako sa eskwelahan at nagpaalam pa sa kanya. Pero wala man lang bili na mag-ingat ako. Kaya habang naglalakad kami sa daan, hindi ko maiwasang umiyak. Oh, Elora, tama na yan. Papagamot natin yung tatay mo. Huwag kang mag-alala. Eh kasi naman po kuya, nasasaktan po kasi talaga ako eh. Mahal na mahal kaya ako ni tatay. Pero ngayon, parang hindi na. Eh kasi nga, may nangyayari sa kanya. Hindi siya may desisyon yan. Kundi kung sino yung gumagawa niyan sa kanya. Pero lilipas din yan. At ibabalik natin siya sa dati. Sige na. Eh hindi ba nga walang imposible kay Papa Jesus?
Sabihin mo lang sa kanya yung gusto mo at gagaling yung tatay mo. Oo nga, Elora. Kana. Tutulungan kita magdasal para sa tatay mo. Promise yan. Tumango-tango na lang ako noon. Pagdating naman sa eskwelahan, napansin din ng guro ko ang pamumugto ng mga mata ko. Siyempre dahil nagtanong ang guro ko, naikwento naman namin ni Dashi ang mga nangyari. Pati tuloy ang guro namin. Matapos kong masabi sa kanya ang problema, parang namroblema na rin. Pagsapit naman ng hapon ay uwian na at si Kuya Takumi ulit ang sundo namin. Pero habang naglalakad kami pa uwi at madadaanan namin ang karinderya, nakita ko si tatay na hinawakan ng kamay ni Aling Dalaga. Elora, yung tatay mo oh. Hala, ba't niya inalikay niyo kamay ni Aling Dalaga? Naku, oo nga no. Bakit kaya niya ginagawa yan? Teka nga, tatawagin ko nga yan. Elora, sandali lang. Huwag mo na unahan. Hayaan mo akong lumapit sa kanila. Bakit naman po? Basta. Nasa unahan nga kami ni Kuya Takumi nang papalapit na kami kila tatay. Hindi talaga ako natutuwa dun sa ginagawa niya. Lalo na't nakita kong napakasaya niya habang kausap si Aling Dalaga. Talaga? Pwede akong dumalo sa bahay ninyo? Abay, sige ba? Pupunta ako. O sige, Tasyo. Sabihin mo lang sa akin kung kailan ha, para aabsent ako dito. Chong Tasyo, ba't ho kayo nandito? Oh, Takumi, nandito ka pala. Sumasama kasi yung pakiramdam ko sa bahay, kaya gumala muna ako. At dito po kayo nagpunta sa karinderya? Tsaka, bakit yung hawak yung kamay ni Aling Dalaga? Nakalimutan kong bitawan. Wala naman yan. Simpleng hawak lang naman yun. Ito naman. Tara na ho, umuwi na ho kayo. Sumabay na ho kayo sa amin. Sige na, mauna na kayo. Mamaya na ako. Kailangan nyo na ho sumama sa amin. Kasi baka ho nandun na si Lolo Poldo at kasama na po yung albularyo. Para naman po matanggal na yung gayuma sa katawan ninyo. Gayuma? Oo, nagayuma ho kayo. Kaya bago pa mawala sa iyo makina mo, umuwi ka na lang muna. Aling Dalaga, isasama po namin si Chong Tasyo pa uwi ha. Chong, tara na. Lora, diyan ka sa likod niya ha. Itulak mo para maglakad. Dalaga, sige, bukas na lang ha. Tatay, ano po ba kayo? Tara na po, maglakad na po kayo. Dalawa tayo dyan Lora. Tara na ho, tatay. O sige, Dashi, halika na. Yun nga ang ginawa namin kay tatay para lang madala siya pa uwi. Pagdating sa bahay, wala dun si nanay. Ang sabi pa ng isa naming kapitbahay, hinahanap raw ni nanay si tatay. Hindi pala kasi siya nagpaalam nung umalis siya. Ano ba yan, kuya? Nasaan ba si nanay? Baka mamaya kung saan na naghahanap yun eh. Ay, naku. Sige na, ako na maghahanap sa kanya. Chong Tasyo, pakiusap po ha. Huwag na po kayo alis dito. At kahit tinatalo ka ng nararamdaman mo, at kung alam mo sa sarili mo na mali yan, na hindi ikaw yan, huwag nyo na lang pong gawin. Labanan nyo po yan kasi oras na matanggal yung mali sa inyo. Sigurado ako pagsisisihan mo to kapag natauhan ka. Kaya huwag po kayo alis dito ha. Huwag nyo pong iwan si Elora. Pero susubukan ko, Takumi. Gawin nyo, huwag nyo pong subukan lang. O siya, Dashi, dito ka lang muna ha. Samahan mo si Elora. Opo, kuya. Nang umalis naman si Kuya Takumi ay naiwan nga kaming tatlo lang sa bahay. Si tatay noon nakaupo lang sa upuan na parang hindi mapakali. Kung ano-anong klaseng pag-upo ang ginagawa niya, na parang hindi mapirme sa isang tabi. Ako naman, nalulungkot na nakatingin sa kanya. Hindi ko nga alam kung paano ko siya kakausapin. Pakiramdam ko kasi parang hindi ko na tatay ang kasama ko. Chong Tasyo, ayos ka lang po ba? Ha? Ayos lang ako. At saka tatay, tama po yung sabi ni Kuya Takumi. Kapag tinatalo po kayo ng nararamdaman nyo, isipin nyo na lang po kung ano tayo dati. Hindi po ba tay, mahal na mahal nyo naman po ako bilang anak nyo? Huwag mo akong tanungin ng ganyan, Elora. Kasi hindi ko talaga mapigilang mairita eh.
Huwag mo muna ipaalala sa akin kung ano ang meron dati. Kasi alam mo naman na wala ako sa tamang kontrol, di ba? Laura, baka talaga mahirap kay Chong Tasyo na yung nararamdaman niya. Hayaan na lang muna natin siya na maging ganyan. Pero tumutugon naman siya sa atin Hindi ba sabi ni Kuya, yung nararamdaman niya yung mali? Pero yung isip niya, kaya niya pa rin maging matino. Ay, bakit ba kasi nangyayari to Chong Tasyo, sa palagay ko po talaga, kaya ka nagiging ganyan kasi iniinom niyo po yung binigay ni Aling Dalaga na gamot sa antok Ang sabi ni Kuya, parang nagayuma ka daw po. Ba't naman gagawin ni Dalaga yun? Napakabait nun at napakaganda pa. Naku, nagayuma nga po kayo, Chong Tasyo. Hindi naman po siya maganda Pero para sa inyo, maganda po siya. Mas maganda pa nga po doon si Chang Mabel Kaya nga po dalaga yung si Aling Dalaga kasi hindi naman po siya maganda Kaya po tumanda siyang dalaga. Malay natin, mapili lang talaga siya sa mga lalaki. Hindi naman lahat na matandang dalaga hindi maganda. Maganda si Dalaga. Baka mataas lang ang standards niya. Pero tatay, hindi mo po siya gusto. Gumagawa lang siya ng masama para magustuhan niyo siya. Ang ibig sabihin po nun, yung nararamdaman niyo, hindi po yan totoo. Ang mabuti pa tay, dito ka na lang po muna sa bahay. Hindi na lang po muna ako papasok bukas. Huminga na lang siya ng malalim noon. Siguro kahit papano, swerte pa rin kami ni nanay. Hindi kasi namin alam kung gaano kahirap pigilan ang nararamdaman niya. Pero sumunod siya sa pakiusap namin na wag nang umalis. Matapos ang isang oras na paghahanap ni Kuya Takumi, na tinulungan din ng iba pang mga taong kakilala namin, nakabalik na si nanay sa bahay. Saan ka ba talaga kasi pumunta, Tasyo? Hanap ako ng hanap sa'yo. Nakarating na nga ako doon pati sa lumang bahay natin. Tapos ikaw, saan ka ba nang galing? Doon sa baryo? Ano? Saan? Nanay, doon po siya sa karinderya galing. Ano? Ano nang ginawa mo doon, ha? Nagugutom ka ba? Kumain ka ba doon? Ano? Aling Mabel, mukhang hindi normal na tao yung si Aling Dalaga Iba po yung pakikitungo ni Chong Tasyo sa kanya. Ha? Hindi ko maintindihan. Anong ibang pakikitungo? Mukhang nagayuma ho siya ng ginang na yun. Ano? Opo, Nay. Gandang-ganda nga po siya dun Dun po kay Aling Dalaga. Ako, Diyos ko. Tasyo, hindi mo ba nakikita yung ginagawa mo ngayon? Malay ko ba? Anong malay mo ba? Bakit ba? Ano ba kinain mo na binigay niya? Nagayuma ka dun? Walang nga pala yung babae yun kung ganun Baka gusto niyang mag-toast kami. Teka. Huwag ka namang gulo doon, Mabel. Kung may paraan lang naman yun na lang yung gawin nyo. At huwag nyo nang awayin si Dalaga. Ganon? Ayaw mo masaktan yung babaeng yun? Simula nang ginago niya yung pamilya natin. Gusto niya ng gulo. Magtutos talaga kami hayop pala siya Sa sobrang galit na ni nanay, halos buong gabing hindi ako makatulog sa pagtatalo nila. Kinabukasan naman, umalis si nanay. Umalis siyang hindi nagpapaalam. Hinanap ko pa nga muna siya noon sa paligid. Kahit sa taniman ng gulay namin, pinuntahan ko. Pero wala siya doon. Bumalik ako sa bahay at nakita ko si tatay na nakaupo mismo sa pintuan ng bahay namin. Tay, hindi pa po umuwi si nanay Nasaan po ba siya? Mamaya uwi din yun. Hayaan mo na lang. Ano po? Hindi po ba kayo nag-aalala? Ano po kung inaswang na yun? Ay, nako, Elora. Pwede ba huwag mo na akong tanungin? Nababagot na ako kakasagot sa'yo Kasi naman tatay, kapag umaalis naman yun, di ba, nagpapaalam naman yun Pues ngayon, hindi na. At wala akong magagawa kung wala siya dito. Pero kung hanggang mamaya wala pa siya dito, alis ako May pupuntahan lang ako. Pero tatay, hindi ka po pwede umalis. Dito lang po kayo. Pero tiningnan niya lang ako at tumalikod pa ng upo sa akin. Ako naman, malungkot na hinayaan lang siya. Pero hindi ko siya kinaligtaan ng tingin. Maya-maya pa'y nagtawag si Kuya Takumi at nagtanong kung papasok ako. Ang sabi ko naman hindi, dahil babantayan ko si tatay. Pero si tatay naman ay sinabing pumasok na lang daw ako. Ihahatid pa daw niya ako.
At magkasama naman daw sila ni Kuya Takumi. Tatay naman eh. Gusto mo lang makita dun si Aling Dalaga. Oh, kasama ko naman si Takumi eh. Wala ka ba tiwala sa kanya? Elora, ako nang bahala sa tatay mo. Sige na. Oo, sige po kuya. Bilisan mo na lang po Tsaka maaga pa naman, Elori. Hindi pa tayo malilate niyan. Elora, naramdaman mo ba kung anong oras umalis yung nanay mo? Hindi nga po kuya eh. Pagkagising ko po, si tatay na lang po yung nandito. Sumama na lang ako noon at nang makarating kami mismo sa baryo ay malayo pa lang ay nakita na namin ang mga taong nagkakagulo. At habang papalapit kami, biglang tumakbo si Kuya Takumi. Doon ko nakita si nanay na pinipigilan ng mga tao dahil sinasabunutan niya si Aling Dalaga. Hayop ka! Hayop ka talagang babae ka! Chang Mabel! Tama na mo yan! Oh, ano nangyayari? Bakit sinasabunutan ni Mabel si Dalaga? Alam, Elora, nag-aaway sila. Sumugod dito yung nanay mo. Nay! Nanay, teka lang po! Bitawan niyo nga ako! Ano ba? Halika nga dito, babae ka! Demonyo ka talaga! Umihin mo yung ginawa mo sa asawa ko! Walang yaka nga! Aray ko! Bitawan mo nga yung buhok! Aray ko! Wala akong alam sa sinasabi mo, Chang, tama na yan! Sige, hilahin niyo siya! Chang, aray! Yung balikat ko, Chang! Mabel, ano ba? Bitawan mo siya! Nanay! Chong naman! Ba't mo naman siya tinulak? Nananakit siya eh! Dalaga, ayos ka lang ba? Diyos ko naman, Tasyo! Bakit naman ako sinaktan ng asawa mo? Ang daming buhok na nawala sa akin, oh! Naku, Dalaga, pasensya ka na. Nasugatan ka ba? Chong, ano ba ginagawa mo? Si Aling Mabel nandito, oh! Nasaktan mo rin siya! Siya yung unang nanakit eh! Ano ba kayo? Kitang-kita ko ang ginawa niya kay Dalaga! Ano ka ba naman, Tasyo? Gaano ba kalakas ang gayuma na yan? At kahit matiisin mo nila mo na, hindi ka naman ganyan Ano ba pinagsasasabi ninyo? Wala akong ginayuma. Hindi ko kasalanan kung mas maganda ako sa'yo, Mabel. Maganda daw. Elora, maganda ba siya? Tatay naman eh. Bakit po pa siya yung kinakampihan nyo? Nandito po kami ni nanay, Tsaka, Chong, nakikita ka na ibang tao, Alam nila at saksi kami lahat dito kung gaano mo kamahal yung mag-ina mo. Kilalang kilala ka ng mga tao dito, Chong. Alam niyo naman yun, di ba? Kaya, Chong, nakikiusap na ako sa inyo. Tigilan niyo na to. Ano mo, Tasyo? Mas lalo lang nagiging matibay ang ebidensya na ginayuma ka ng babaeng yan. At ikaw naman babaeng makunat na makatipa. Sana naman ginalingan mo yung panggagayuma mo, hindi ba? Hindi yung buong baryo kaya patunayan yung ginagawa mo. Ibalik mo sa akin ang asawa ko. Aba, hindi ko alam kung ano yung sinasabi ninyo. Wala akong ginayuma. Tasyo, bumalik ka na nga doon sa pamilya mo. At yung nararamdaman mo sa akin, itigil mo na yan. Hoy, huwag mo nga kami daan sa ganyan drama mo. Walang tanga dito. Kahit ipagtulakan mo palayo yan, sa'yo didikit at didikit yan dahil ginayuma mo. At saka ikaw, Chong, kaya mo labanan yan eh. Alam ng utak mo yung mga nangyayari. Kahit yan na lang po yung pagganahin ninyo. Isatabi niyo muna yung mga inventong nararamdaman nyo. Hindi po totoo yan. Tingnan niyo anak niyo, Pagdating ba sa kanya, wala na po ba kayong pagmamahal? Tsaka si Elora, umiiyak. Hindi po ba kayo naawa? Kailangan pa ba niya itong makita sa mga magulang niya? Gumatong rin ang mga taong nasa paligid noon. Pinaliguan nila ng masasamang salita si Aling Dalaga. At si tatay, pinagtatanggol siya. Ako noon umiiyak na lang. At may mga ginang naman na pinapatahan ako. Kasi si nanay, yung galit niya, mas nangingibabaw. May isa pa ngang babae noon na talagang hindi na nakapagpigil at sinampal ng malakas si Aling Dalaga. Sinabihan pa nga nito si tatay na kung hindi siya babalik sa amin, kukuyugin nila si Aling Dalaga. Kaya walang nagawa si tatay noon, kundi ang lumapit kay nanay. O siya, sige. Sasama na ako kay Mabel. Basta't huwag niyo sasaktan si Dalaga, ha? Nakikiusap ako sa inyo. Aling Dalaga, umalis ka na lang sa lugar na to. Sira-sira ka na sa mga maraming tao dito. Kaya para saan pa na nandito ka, di ba? Aalis talaga ako dito. Ang sasama ng mga ugali ninyong lahat eh. Patod ka nang babalik, ha? Nakita ko pa yung pagmumukha mo dito. Babalatan ko talaga yan. Tama na eh! Tama na! Oh, ano naman kung ayaw ko tumigil? Karapatan ko to dahil asawa mo ko. At yung babae
na yan! Kaya ka ganyan dahil ginayuma ka! At yun ang itatakbo sa kokote mo! Mga bwisit! Makaalis na ka dito! Mga bata, sige na. Pumasok na kayo. Ilang minuto na lang, oh. Hindi na po ako papasok, kuya. Kuya, hindi na rin po ako papasok. Sasamahan ko na lang si Elora. Kawawa naman po siya eh. O sige, pero ngayong araw lang ha. Chong Tasyo, tara na ho. Nauna na po si Chang oh. Habang naglalakad kami sa daan ay binigyan ng payo ni Kuya Takumi si tatay. Nakontrolin ang puso niya dahil hindi yon ang nagdedesisyon ng matino. Pairali na lang muna ang isip at sikaping yon ang manaig. Tiisin ang dapat tiisin. Pagkarating naman sa bahay, naawa ko kay nanay dahil iyak ito ng iyak kay Lolo Poldo. Si tatay naman, halos hindi makatingin kahit kanino. Sa tanghalian namin noon, kami lang ni nanay ang magkasalo. At si tatay ay nasa loob lang ng kwarto at nakahiga. Pagkasunod na araw naman, wala na naman akong ganang pumasok. Malungkot ang buhay ko. Pati nga yung mga bulaklak ko, napabayaan ko na. Wala akong ginawa kundi magmakaawa sa Diyos na tulungan ang mga magulang kong maging maayos. Elora? Elora, nandiyan ba yung nanay mo? May kasama akong magagamit dito para sa tatay mo. Gusto ko sana siya makausap. Sige po, kuya. Nasa lagwarta niya lang po. Tatawagin ko lang po siya. Sige. Maghintay na lang kami dito sa labas muna. Isang matandang lalaki ang kasama ni Kuya Takumi noon. Tinawag ko si nanay at agad siyang tumigil sa ginagawa para maasikaso ang bisita. Wala nga akong kasama noon dahil pumasok si Dashi. Para akong kawawang tupa, nandun lang habang nahihirapan ng manggagamot na alisin ang gayuma. Sabi nga nito matibay raw ang gayuma. At para bang may dapat munang hintahing mangyari bago ito tuluyang matanggal. Sumuko nga rin ang matanda. Sinabi niyang kailangan lang naming mapasa amin ang proteksyon. Yun lang daw ang makakatanggal sa gayuma. Hanip naman yun. Anong proteksyon yun? At saan naman makukuha yun? Totoo ba talaga yung manggagamot na yun? Wala naman siyang sinabing proteksyon eh. Ibig sabihin po ba niyan, Nay? Hindi na po gagaling si tatay? Hindi, Laura. Hindi tayo titigil. At gagawin natin yung lahat para bumalik sa dati yung tatay mo. Ay, sana nga po bumalik na siya sa dati, kuya. Napapagod na po kasi ako na ganito kami palagi eh. Nandito naman ako, Elore. Tsaka hindi ko kayo pababayaan sa ganito sitwasyon. Kaya huwag ka na ma-stress, ha? Masyado ka pang bata sa mga ganyang bagay. Tila napagod rin si nanay noon. Kaya kapag umaalis si tatay, hinahayaan na lang niya. Ako na lang ang pinakikiusapan niya palaging pumasok sa eskwelahan. Kaya pagsapit ng Lunes, pumasok na ako. Kinausap ako ng guro. At kahit alam niyang ilang araw akong absent, hindi naman siya nagalit. Gumawa pa nga siya ng paraan para gumaan ang loob ko. Pero isang gabi noon, nakakapagtaka. Si tatay ang naghanda ng hapunan. Nung hapon kasi, madilim nang umuwi si nanay. Kaya si tatay ang nagluto. Kaya kinagabihan, yon ang naging hapunan namin. Aba, bumabalik ka na ba sa dati, Hatasyo? Wala na ba yung kabit mo? Totoong may nararamdaman ako kay Dalaga. At aminado ako na magaan ang buhay ko kapag nandyan siya. Pero, hindi pa rin ako nakakalimot na gayuma ito. At alam ko pa rin na ang pandaman na ito hindi sa akin. Hindi ko rin nakakalimutan yung pagiging masaya natin noon. Kahit hindi ko yung ramdam sa ngayon. Kung ganun, bakit ka pala nagluto? Kasi, baka sa ganitong paraan, sa paulit-ulit kong pag-alala sa pinagsamahan natin at gagawin ko ito. At baka sakali may bumalik kahit papano. Osa, tara na. Kumain na tayo. Elora, kumain ka na ha? O sige po, tay. Tatay, pwede mo po ba lagyan ng kanin yung plato ko? Osa, sige. Eto. Ba't ka naman umiyak? Wala po, tay. Masaya lang po talaga ako. Kumakain ako noon habang nagpapahid ng luha. Siya rin kasi ang naglagay ng ulam sa plato ko. Kaya hindi ko mapigilan
mapigilang maluha sa sobrang damdamin. Kinabukasan, hapon na habang naglalakad kami pa uwi, kasama si Kuya Takumi. Bigla naming nakita ang matandang babae. Nakatayo sa gitna ng dalawang kawayan. Napakapit kami ni Dashi kay Kuya Takumi, habang si Kuya naman ay nagtataka sa ginagawa namin. Oh, bakit? Anong ginagawa nyo? Kuya, kasi po, siya po yung matandang madalas namin nakikita tapos nawawala. Ilang araw na namin hindi nakikita eh. Hindi ko alam kung bakit nagpapakita na naman siya ngayon. Oo nga po, Kuya. Tsaka, ano na naman kaya kailangan niya ngayon? Kuya, kakausapin mo po ba siya? Hayaan nyo lang. Lalapit, edi kakausapin natin. Pero Kuya, ayan po, lalapit siya. Magandang hapon sa inyo mga bata. Alam kong nasa kalagitnaan kayo ng problema ngayon. May ibibigay lang ako para makatulong. Makakatulong ho? Oo, iligtas niyo sa aswang ang nagayumang ama ng batang ito. Tanggapin ninyo ang proteksyong ibinibigay ko. Kuya, yan rin po yung binigay niya sa amin dati. Pero hindi po namin tinanggap. Kaya ngayon dapat tanggapin niyo na ito. Ikaw batang babae, ikaw ang mas nangangailangan nito. Kaya hawakan mo ito, iha. Kuya Takumi, kukunin ko po ba? Naku, baka yan nga yung tinutukoy ng manggagamot. Sige, kunin mo na lang. Tapos tignan natin mamaya. Lola, maraming salamat po Dahil sinabi ni Kuya Takumi na kunin ko, kinuha ko nga ang isang piraso ng bagay na yon. Kung noon marami yon, ngayon isa na lang ang natira. Pagka-uwi naman sa bahay ay ipinakita ko agad kay nanay ang bagay na yon at agad siyang napatanong. Oh, ano naman ito? Saan niyo nakuha to? Chang Mabel, yan po yung binigay ng matanda kanina eh. Baka yan yung protection na sinasabi ng manggagamot. Baka nga sa matanda natin talaga makukuha yun. Naku, kung ito na nga yung sinasabing protection eh, anong gagawin dito? Ibubulsa lang? Siguro nga, yun po muna yung gawin natin kay Chong Taso. Palagay sa bulsa niya. Baka iwala niya rin yan eh. Wala pa kasi akong tiwala doon. Di kahit dito na lang po sa loob ng bahay. O siya, sige. Ganun na lang nga ang gagawin ko. Nilagay nga yun ni nanay sa gilid ng Santo Niño namin. Si tatay naman noon nasa kusina, parang nagluluto. Nilapag ko lang ang bag ko at pumunta roon. Pero nahuli ko siyang may nilalagay sa niluluto niya. At nang makita niya ako, agad niya itong itinago. Tatay? Ano po yung nilalagay niya sa niluluto niyo? Wala anak. Ano lang ito, pampalasa. Talaga po ba, tay? Oo. Tsaka magbihis ka muna bago pumunta dito, ha? Baka mamaya mangamoy pa yung uniforme mo. Mahirap tanggalin pa yung amoy niyan. Nagdududa man ay sinunod ko pa rin siya. Pero bago yon ay sinumbong ko muna siya kay nanay. Pero pabulong lang yon. Kaya si nanay ang sumilip sa kanya sa kusina. At maya-maya ay nagtatalo na naman sila. Hey, Mabel! Wala naman ako nilagay eh. Pampalasa lang yung nakita ni Alora na nilagay ko kanina. Ay, maliit daw na bote yun eh, na kulay brown. Wala tayong lagayan ng pampalasa na ganon. At hindi naman nagsisinungaling yung anak mo. Aba, malay natin ngayon marunong na siya magsinungaling. Tsaka kung maglalagay ako sa pagkain ng ikakasama ninyo, edi sana hindi rin ako kakain yan. Niluto ko, ulam din natin doon tatlo, di ba? Anong malay ba namin? Baka sa'yo walang epekto yan, pero sa amin meron. Oh, pwede ba yun? Ay, naku Tasyo, walang imposible sa aswang. At alam kong aswang niyang kabit mo. O sige, kung ayaw nyo kainin ito niluto ko, abay bahala kayo. Ang sa akin lang naman sinusunod ko lang palagi ang sinasabi nyo. Naisip yung pairalin at hindi puso. Kaya kinagabihan hindi talaga pumayag si nanay na mag-ulam kami ng niluto ni tatay. Pero napansin ko, kain siya ng kain at masarap naman. Kaya kahit ayaw ni nanay, kumuha rin ako para hindi sumama ang loob ni tatay. Ano ka ba naman? Hindi ba't sabi ko huwag ka kumain yan? Kasi po nay, kumakain din naman po si tatay Kakain na lang po ako kaysa pumapanis.
Eh, malinis nga kasi yan. Wala akong hinalo na nakakamatay dyan. Kinakain ko nga ako. At saka, ayan oh, si Elora, kumain din naman, di ba? Oh, masarap di ba, Elora? Opo, tay, masarap po. Dahil nga kumain ako, ay kumain na rin si nanay. Wala namang nangyari, pero pagkatapos namin kumain, nakarinig kami ng alulong ng mga aso. Pati si Natawi at Choco, malalakas ang alulong. Si nanay napatingin sa Santo Niño, kinapa ang proteksyon sa tabi nito. Pero nagulat siya sa nangyari. Oh, ano ba nangyayari dito? Bakit naging abo ito? Ano po, Nay? Wala na po yung proteksyon? Naku, wala na. Ay, pagkakalimaw. May kumalabog sa bubungan natin. Umaatake na yata yung aswang. Hala, Nay, ano na pong gagawin natin? Kumalma ka lang, Elora. Kumalma ka lang. Hoy, Tasha! Ilabas mo na yung anak mo! Elora! Halika dito! Yan ba yung kabit mo, ha, Tasha? Ano bang balak na sa atin? Papatayin na ba tayo dito? Hindi siya yun. At kabilugan ng buwan ngayon. Mas malakas siya. Eh, teka, kukunin ko lang itak ko. Elora! Lumabas ka na dyan! Ay, aswang! Sino ka ba para sundin ang anak ko? At walang bisa yung makika mo sa amin, aswang ka! Huli ka na! At naunahan na kita! Teka! Anong ibig mo sabihin? Bakit hindi sumusunod sa akin ang bata? At ikaw, Tasha! Dapat sumusunod ka rin! Bakit hindi ka na kumikilos? Dahil wala ka na maalipin dito! At kaya nga nasabi ko, naunahan na kita! Teka nga lang, Tasyo! Ano bang naunahan? May ginawa ka ba? Imposible! Hindi mo magagawa yan! Nasa ilalim ka ng gayuma ni Dalaga! Kaya susunod ka sa utos ko! Ilabas mo yung anak mo! Wala siyang ilalabas dito! Hindi mo makukuha yung anak ko! Mamamatay muna ako bago mo siya makuha! Kailangan ko na magpahinga, Mabel! Hindi ka ba naaawa sa tiyahin mo? Tiyahin mo ko! At ang anak mo pinipili ko hahaili sa akin! Anong tiyahin ang pinagsasasabi mo? Hindi kita kilala! At wala akong kamag-anak na katulad mo! Ano bang pinagsasasabi ng aswang na to, ha, Tasyo? Aba, mali ko ba yan? Nanay! Tatay, kinakalabog niya na po yung bubungan! Sisirahin ko na tong bahay niyo! Hoy, aswang! Ang lakas niya ng lobo sumugod dito, ha? Ano? Sige nga! Kami dito yung harapin mo! Mga kasama, ayan! Ayan na siya! Nasa ibabaw siya ng bahay nila, Tasyo! Ano nangyayari dito? Magkakampi tayo dito, Dalaga! Bakit mo ako nilalang? Dahil hindi ako nakalimot! Ikaw ang pumatay sa mag-ama ko! Dahil ibibigay ko naman yung gusto mo! Sabi ko pwede kang magkapamilya ulit, hindi ba? Sa pamamagitan ni Tasyo, mabubuo mo yan! Nagkamali kang aswang ka! Ang ibig ko sabihin, hustisya para sa pamilya ko! Nagkunwari lang kung gusto ko siya! Sinunod ko lang ang gusto mong gayumahin ko siya para sumunod siya sa gusto kong gawin! At ginawa nga niya yon! Pero ngayon, saktong kabilugan ng buwan, kailangan mo ang bata! Pero hindi mo siya makukuha! Dahil binabalot siya ng proteksyon laban sa'yo! Bayot ka! Niloko mo ako! Papatayin kita! Dinig na dinig ko nang sumugod ang aswang na yon. Pero sumugod rin ang mga tao. Pati si Kuya Takumi na halatang magaling na ang balikat. Narinig kong nakikipaglaban. Si tatay naman ay lumabas. At ang bilin niya kay nanay, huwag akong iwan. Nanay! Baka mapahamak po si tatay dahil nasa labas po sila. Ano po bang gagawin natin? Ikaw ang kailangan ng aswang, anak. Hindi tayo pwedeng lumabas dito. Pakinggan mo, ang daming tao sa labas, di ba? Patatalo nila yung aswang na yan. Dapat lang na nawala ka ng pamilya, Dalaga! Tama lang na kinain ko yung anak mo! Gustong-gusto ko pa nga ang lasa nun eh! Kaya ngayon, ang buntis naman dito ang kukunin ko! Kabilugan ng buwan, bigyan mo ba ako ng lakas upang makuha ang gusto kong makuha? Hoy! Hindi mo masasaktan yung mga buntis sa amin! Magkakamatayan muna tayo! Eto! Saluhin mo itong asin! Hayop ka! At saka huwag ka naman damay ng iba! Ako ang pinagplanuhan niyo dito! Anak ko ang kailangan mo, di ba? Pwes, ako harapin niyo! Bawang at asin, mga kasama! Yun yung kahinaan niya! Sige, papapatuhin niyo! Mawalang iya kayo! Papatayin ko kayong lahat!
siguro hindi kita makuhuli. Papatay na kita ngayon. Kaya eto sa'yo. Hayop ka talagang aswang ka! Dalaga! Hoy! Bitawan mo siya! Mga kasama, hilahin niyo si Aling Dalaga at baka mamatay siya! Sige lang! Batuin niyo lang natin! Oo! At tusukin niyo siya ng sibat! Teka, may gasolina yun! Sino may gasolina? Ayun! Sige! Ibuhos niyo yan dyan! Kailangan natin ng lighter! Jam! Jam! Mayroon po ng lighter dito! Oo, sandali! Sandali, kukuha ko! Ito! Ikaw lalaki! Halika dito! Bitawan mo ko! Hoy! Lumayan mo siya! Hayop ka! Bakit ba ang kulit mo walang yaka? Tatay! Tatay, ano na po ba nangyayari? Elora! Kahit anong mangyari, huwag na huwag ka lalabas dito! Ang hirap mong patayin kang asong ka! Eto! Isa pa! Mga kasama! Kanina pa natin tinatagdag ko ng saksak! Pero makulit pa rin! Takumi! Ito na yung rider! Nasaan ka na ba? Nandito po ako, Chang! Chang, dito! Nang buksan ni nanay ang pinto ay napasilip din ako. Doon ko nakita ang aswang, pinagtutulungan ng mga tao. Sugatan ang ilan at pagod at nanghihina. Si tatay, hawak pa ang sandata. Pero nang tumingin ang aswang sa direksyon namin, bigla siyang kumilos. Tinulak niya ang pintuan at napatumba kami ni nanay. Hinawi si kuya Takumi at papasok na sana siya. Elora! Elora, tumayo ka dyan! Tumakbo ka na! Huwag siya aswang! Hilahin niyo siya! Ganyan! Hilahin niyo mga kasama! Umalis ka dyan sa anak ko! Umalis ka! Bitawan niya ako! Kailangan ko ang batang to! Elora! Tumayo ka na! Tumakbo ka! Hindi ako natatakot sa'yo, aswang ka! Sige po, tay! Kalabanin niyo siya! Nagpapatawa ka ba? Mga kasama! Ang gasolina ay sapoy sa kanya! Habang hindi hila namin yung aswang! Takumi! Sige na! Magbilang ko ng 3! Aalis ako tapos ibato mo yung lighter! Opo! Sige o! 1, 2, 3! Nasusunog ako! Halika dito, bata! Ibigay niyo sa akin ang bata! Elora? Elora, anak! Nasakta ka ba? Ba't hindi ka tumakbo? Nasugatan ka ba? Hindi, Tasyo! Wala siyang sugat! Lumuhod lang siya at nagdasal habang hinihila niya yung aswang palabas! Himalang hindi siya naabot! Sobrang lakas talaga ng koneksyon niya sa Panginoon! Kaya kahit nakaluhod lang siya, iniligtas siya! Diyos ko, maraming salamat, Panginoon. Patawarin niyo ako sa mga kasalanan ko. Pero salamat po sa pagprotekta niyo sa anak ko. Elora, halika dito. Yakapin mo si tatay. Tatay! Tatay, wala na po ba siya? Wala na, anak. Wala na. Wala nang magtatangkang saktan ka. Sa sobrang haba ng naging dasal ko, pakiramdam ko noon na nahimik ang paligid. Kaya nang magdilat ako ng mga mata, nakita ko na lang na nakahandusay na ang aswang sa bakura namin. Halos maging abo na ito. Labis ang iyak ng mga magulang ko noon. At hindi nagtagal, ang anyong aswang ay naging tao. May lumabas na bato mula sa bibig ng matanda. At ayon sa mga taong sugatan, yun daw ang binhi ng aswang. Tatay, hindi naman po niya siguro ginusto maging aswang, no? Baka naman po ginamit lang siya ng masama para makapanakit. Kasi di ba po, yung binhi lang naman po kasi yung dahilan kung bakit siya naging masama. Paano po kung mabuting tao pala siya dati? Wala na tayong magagawa, anak eh. Siya yung pinili na masama para maging masama. Usa, halika na. Pumasok ka na sa kwarto mo. Basang-basa ka na ng pawis, oh. At saka tatay, bumalik ka na po ba sa amin? Oo, anak. Nandito na ako. Mahal na mahal ko kayo ng mama mo. Tasyo, ikaw na ba talaga yan? Oo, Mabel. Nandito na ako. Bumalik na ako. Bumalik na ako sa normal na nararamdaman ko. Sana patawarin niyo ako, ha? Sinisigap ko talagang labanan, pero ngayon, eto na talaga ako. Diyos ko, Tasyo! Maraming salamat naman! Nang
Nawala ang gayuma sa katawan ni tatay dahil namatay na ang aswang. Si Aling Dalaga naman, sugatan, pero humingi siya ng pasensya kay tatay. Naintindihan naman yun ni tatay. Dahil ginawa niya lang yon dahil desperada na siyang magkaroon ng hustisya ang mag-ama niya. Nagpanggap siyang kakampi ng aswang kahit hindi naman pala. Kinabukasan, nagkita ulit kami ni Dashi. Wala na ang mga patay na katawan sa bakuran namin. At ayon kay Dashi, si Lolo lang daw ang kasama niya sa bahay nila. Natatakot nga daw siyang baka masaktan ako ng aswang. Pero mula nang mapuksa ang aswang na yon, bumalik sa dating mapayapa ang buhay namin. Nanatiling malusog ang samahan ng pamilya, pati ng mga kapitbahay. Hanggang isang araw, natunton nila Kuya Takumi at Dashi ang kanilang ama. Makakalungkot man, pero sabilitan silang kinuha. At yun ang huling pagkakataon namin ni Dashi nung bata pa kami. Lumipas naman ng maraming taon. Ay, sandali nga. Patingin niya ako ng ID mo, sis. Hala, Laura? Ikaw pala yan? Ha? Ba't mo ako kilala? Sino ka ba? Patingin nga din ako ng ID mo. Dashi? Hala, ano nangyayari sa'yo? Nako! Hindi ko akalain magkikita tayo dito, sis. I miss you so much. Grabe. Ang tagal na kitang hindi nakita, sis, ah. Pasensya ka na, ha? Hindi ako nakakadalaw sa atin. Seryoso, bakla. Miss na talaga kita. Oh, ba't ka nga nanganga ka dyan? Ano, gulat ka, no? Kasi hindi mo akalain na naging bakla ako, no? Kasi ang layo mo naman sa dati. Siyempre magugulat talaga ako, no? Pero siyempre, na-miss din kita. Bakit nga ako? Oh, Ay, naku ka, bakla. Ang ganda-ganda mo ngayon, ah. Kamusta ka na? Alam mo, ibang klase ka na talaga ngayon, ha? Kamusta si Kuya Takumi? Yun, busy sa negosyo. Sinali niya mula lahat nang mawala sa amin si tatay. Lagi nga kami may plano na puntahan kayo dun sa inyo, eh. Kaso, lagi hindi natutuloy. Mabuti isang school na lang tayo ngayon, no? Buti naman hindi siya nagalit na naging ganyan ka. Ano naman problema? Nung una, oo, nagagalit siya. Pero mabait naman talaga yung Kuya Takumi ko, hindi ba? Alam mo yan, hero ko nga siya palagi, eh. Ang kaso, para na siya si Papa ngayon. Istrikto. O siya, tara na bakla, kain tayo. Ang tagal na natin hindi nagkita. Tara, damihan mo yung kain, ha? Hanggang dito na lamang po ang aking kakaibang kwento, Miss Gar at Sir Jay. Ako po muli ito, si Elora. Lubos na gumagalang.